Una po sa lahat, ako po ibabati muna ng Happy Bear Months po sa ating lahat. Tanong ko lang po sa inyo, kayo ba'y masaya sa papalapit na Pasko o medyo may lungkot? Malungkot po. Malungkot. Sakto lang naman po. Okay, bakit po maaaring malungkot ang mararanasan nyo na yung Pasko? Ano bang nadadala po nating kalungkutan? Kung okay naman siguro yung tanong. Ano po yun? Iniwan po. Okay, understand. Kayo po, sakto lang. Bakit naman po sakto? Madami pong mga bagay na nangyari na very unexpected. Okay, very unexpected. Pero tanong ko lamang, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Sa iba po, meron. Pero po, pagdating sa mga close friend ko, hindi po. Katulad po nito. Malaking tiwala ko dito. Kayo po? Opo. Kasi, mostly, kapag nag-open up ka sa mga kaibigan mo, imbes na tulungan ka nila, gagawin nila ay hindi ka nila tutulungan pag sasabihin ka ng mas nakakasakit na salita. Okay, I understand din, no? Pero tanong ko lamang, paano nyo ba malalaman na sa panahon ngayon ay meron pa rin tao mapagkakatiwalaan? Paano nyo ba malalaman itong tao pa rin ito ay maaasahan pa rin kahit may trust issue sa paligid? Paano nyo malalaman yun? Paano ko malalaman? Curious lang kasi ako eh. Alam mo, wag ka nang sumagot. Easy. Ang bagal eh. Oh, ganun. Ano nga din tanong? Paano nyo ba malalaman kung isang tao po yung pagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Kapag nagpapakita sila ng motives na dapat sila pagkatiwalaan din. Kasi ganun din ang pinapakita nila na dapat ka din nilang pagkatiwalaan. Kayo po? Sabi pala. Ganun din kuya eh. Ganun din. Pero ito ba ay maaaring nararamdaman natin yan sa isang tao? O hindi? Depende po sa tao. Depende sa tao. Kayo po, ganun din ba? Opo. I see. Pero tanong ko lamang, dahil nga magdi-December na sa mga susunod na buwan, ano pang gusto nyo pang makamit sa mga natatapos bago matapos ang taon na to? Sana maging maayos bago matapos tong taon na to. Sana maging maayos ang lahat. Kasi sa ngayon, sobrang naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Okay. Kayo po? Gusto ko lang naman po na sana bago pa bagong taon, balikan niyo na po ako. Okay, I understand. Talagang may mga ganun siguro pangyayari sa buhay na or magkaayos lang. Oo nga, naiintindihan ko kasi meron kasi nga siguro mga pangyayari sa buhay na nagiging malaking pagpapahalaga itong naranasan natin, pero ang problema, may iba na parang tinake for granted or madalas, hindi nila naiintindihan na tayo, matindi ang pagpapahalaga, yung pala, yun nga, iba ang nagiging kahinatnan. Kaya naiintindihan ko kung bakit nga sa panahon ngayon nga, iba-iba. O madalas, talagang kapag meron talagang mga taong dumating sa buhay natin, syempre, ayaw mo naman na bawasin yung mga yan, di ba? Gusto man natin, dumami. Yun nga lang, naiintindihan ko yung lahat-lahat. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay active sa mga social media like Facebook, TikTok, at iba pa? Kayo ba ay active sa mga ganun? Opo, sa IG. Okay, tanong ko lamang, familiar ba sa mga vloggers, content creators, at influencers? Yes, opo, sa FB napapanood. Tanong ko lamang, meron kasi ako napanood before na sabi ng isang lalaki, palaos na daw po ang mga vloggers, content creators, at influencers. Giit daw po niya, ay wala na daw kakwenta-kwenta daw mga video sa panahon ngayon, yung iba piniperahan lamang, yung iba naman ay for clickbaiting, para dumami lang ang views, gagawing exaggerated ang laman. Pero totoo, walang kwenta. Mawawala na daw sila sa mga susunod na taon, kagaya ng 2025 hanggang sa mga susunod pa. Tanong ko lamang, sa tingin nyo ba, sa inyong opinion kaya, palaos na ba talaga ang mga vloggers, content creators, and influencers sa panahon ngayon? Mawawala na ba talaga sila? Hindi kasi po, depende kasi yun sa tao kung gusto po nila ituloy yung pagbablog or hindi. So, depende. Kayo po? Opo. For me naman po, yes.
medyo umuunti or nababawasan na po yung mga nagva-vlog or content creator. Kasi kahit po sa'min na dati po ay madaming dumadaan na gano'n sa For You page. Sa ngayon, hardly na lang po sila nakikita na dumadaan. I see. Pero tanong ko lamang, sa inyo kayang opinion, ano ba ang pinaka gusto nyong video content na nakikita nyo sa Facebook at iba pa? Ano ang pinaka prefer nyong vlogs or video content? Yung ano po, yung pagpa-prank. Prank. Kuwari may iwan ka pong pera tapos naka-video po pala. Mga ganun ang gusto mo. Wow. Kayo Hindi ko po, tuloy makuha. Horror. Mga horror pag- naman. pag-experiment sa mga bagay. Anong tawag doon? Gugulatin kapag... Hindi, yung Mga may jumpscare. tinatry sila sa mga cemetery na Mga ganun. po, yung mga... Ganyan. Nasamon nila yung mga demonyo. Yes. Pero curious lamang, ikaw ba ay nakakatulog ng maayos? Minsan kasi pwedeng ma-recall natin sa utak yung mga napapanood natin. Na-encounter mo yun? Opo, kasi doon po ako masaya. Mahilig po ako sa ganun. Yun po yung passion ko simula bata. Lagi po ako napunta sa sementeryo kasama ng mga pinsan. So, kunwari lamang, pabiro lamang to okay lang na mag-isa ka kunwari sa sementeryo sa loob ng 24 oras, puro dilim, okay lang sa'yo? Sanay naman po eh. Okay, I understand. Pero ganito, may ibang mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Ano? Kapag unang meet, I show them na dapat akong kaibiganin or nagiging mabuti ako sa kanila. Pero kapag naging ka-close ko na, pinapakita ko sa kanila kung ano ko, kung paano ako makisama. And syempre, kapag naging ka-close mo na, gusto mo na tanggapin ka nila kung ano ka, kung sino ka. Kayo po? Ano ulit po yung tanong? Kayo ba isang mabuting tao po? Kasi unang kilala mo sa akin, mabait-bait pa po. Pero pag nagtagal-tagal na, ipapakita ko na po yung humor ko eh. I see. Pero tanong ko lamang, kung ganun, meron akong tatanong dito. I-rate niyo po sarili niyo from 1 to 10. 1, ibig sabihin, hindi kayo mabuting tao. Or 10, sobrang yung mabuti na para bang anghel na kung tawagin ng marami. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10 kung kayo po isang mabuting tao? 1 to 10 lang, walang Hindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 as po. in worst or 10 as in best talaga? 5 po kasi may nilalait kaming tao ngayon. 5, so Kasi half. po, yung taong yun, maamoy po. Ayun. Kaya po Okay. nalalait namin ngayon. Okay, kayo po. 6 kasi na kahit minsan nag-iiba yung ugali ko towards ibang tao, nananaig pa din yung mga tinuturo sa akin ng parents ko. Okay, paano ba malalaman kung isang tao po ay mabuti? Malalaman. O, paano ba malalaman kung isang tao po Ano, mabuti? sa mukha po. Sa mukha. kilos, sa actions. Okay, kayo po. Kapag concern lagi sila sa'yo at kapag nakikita mo na inaalagaan ka nila, na hindi ka nila pinababayaan. Nandito lang ako. Okay. Pero tanong ka naman, may ba yung magbasa ng dictionary? Medyo, kayo po. Hindi po eh. Hindi. Intindihan ko. Pero tanong ko lamang, lagi ba yung nagsasearch kay Google pag di nyo alam isang salita? Opo. Kayo, ganun din. Opo. Kilala niyo si ChatGPT? Opo, pero po hindi pa po nagamit doon kasi Google lang talaga ako. Google, kayo po. Alam po yun, pero hindi din po nagamit. Okay. Pero kilala niyo si Meta AI sa Messenger? Opo. As para saan nyo ginagamit yun? Mga picture po. Mga projects. Ganon. Doon na po kami mag-reassess. Kayo po. Para saan nyo ginagamit ang Meta AI? Ano tinatanong nito eh? Kapag bored po. Hindi, para kausap lang. Mga tinatanong ko kung may mata ba si Meta. Okay, okay lang. Kung Pero, nabubuhay ba siya? Bira. Okay, pabiro lang naman to. Okay, mag-alala. Binibigyan ko lang kayo ng pabiro lamang. Pero ito kasi yung trivia. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, ito po ay may kinalaman
sa ugali or moral excellent o morally upright. Tingnan natin po tumabi sa tanong kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary na kapag kasi ugali, dapat wala ka daw ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sasaktan ng tao. So, tingnan natin kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kay Bubay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Yun nga ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kay Bubay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po. Mapalapis, ballpen, Opo, barya, mga Di ba pa? correction tip. Pero kapag pera, pwede. Pero regardless kung yun na hindi pera, kasi kunwari nandyan na yung police Magiging station pera. dyan, baka sa totoong buhay, lahat na tayo nasa kulungan na talaga. Kasi nga, lahat tayo talaga ay guilty dyan. Kaya nga may kasabihan, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ano pa kaya kung sa malaking halaga. Kaya lahat po taga tayo ay natutokso talaga. Pero ito po, kay Bubay nakaranas sa magalit sa isang tao? Opo, kahit masakit. Naku, Opo. nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Ano pong tumitindi? Opo. Siyempre, imagine nyo, kunwari, kayo sinasaktan kayo ng tao, ala namang ikaw nakangiti ka pa, o buwis ka pa, nag-i-smile ka pa, pero ikaw sinasaktan. Kalokohan naman yon dahil yung mo po sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang gigilin na yung tao, Ganun. sobrang tindi, no? Pero may sinasabi kasi, na hindi natin pala kailangang pumatay, manapak, sampalin, o magsabunutan. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao para makapatay ka. Gamit ang salita. Ibig sabihin, hindi po literal. Galing sa ating puso. Yung magsabi ka lang ng masasakit na salita, pwede na pala tayo makapatay ng tao, Opo. pero sa emotion lamang. Yun nga lang, ang totoo po talaga, lahat po tayo ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad ka lamang dito, bigla ka nadulas, at napa-OM insert God's name. Nababanggit nyo ba madalas yun? Hindi po. Hindi kami nagiginon. Hindi po kami hindi kasi, simula bata po ko, lagi po pinagbabawalan sa biyan. So hindi mo ginagawa. Kayo hindi pa? Never? OA lang. OA lang. I understand. Pero mabuti kung ganun kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Kaya nga Minsan, po. expression, nadadamay ang Panginoon kahit wala naman siya dapat na kinalaman. Yun nga lang, may ilang tao ditong guilty. Pero ganito na lang. Nirerespeto niyo ba magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Minsan, may mga away po eh. Ganun din. Hindi naman po natin maiiwasan. Exactly, siguro nung kayo mga bata pa, sabi mo, mami, gusto ko candy, tapos sabi bawal, magtatansons na, magwawala na. Ganun po. Kaya ang totoo talaga, lahat tayo talaga ay guilty. Kasi para sabihin mong, irespeto mo magulang mo, dapat walang away, walang issue, sinusundan natin sila from A to Z sa lahat ng utos. Pero imposible yan. Kasi tayo po, ay nagkakamulat din tayo ng isip, kaya minsan gumagawa rin tayo ng sariling desisyon. Kaya ang totoo, lahat taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinusgahan, kasi yung tanong na yan ay tanong din sa lahat ng tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po eh. Guilty po. Saan kaya kayo pupunta kung sakali pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ano po kasi, sabi daw po kasi wala daw pong impyerno eh. Opo. Kaya po sa langit po tayo mapupunta daw po lahat. Okay? Kayo po. Ganun din po. Lagi po namin inaalala or lagi po namin inaano sa sarili namin na wala pong hell. Na Okay. sa langit lang po kami naniniwala. Yun, si Lord lang po, kaisa-isang Diyos. Isa lang po yung paniniwalaan namin. Alright. Pero bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa nagawang kasalanan, pero hindi po ako naniniwalang may kulungan. Aangal po ba kayo? Siyempre, may inis yun dahil siyempre kalokohan yun. Kasi, di man niya pwede sabihin na walang kulungan, pero ang totoo, ang realidad ng buhay, kailangan niya pagbayaran,
kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niyang pagbayaran. Kahit hindi siya niniwala may kulungan, pero ang totoo, doon pa rin siya ibabagsak. Tama po ba? Opo. Ngayon, kaya ako po nasabi po yan, ay somehow, ganun din po kasi sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karyan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. E tanong ko lamang po sa inyo, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayong dalawa. Buong mundo po ay sa impyerno pupunta kasi may nagawang kasalanan kahit isa sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala po dito? Opo. Ano mo mangyari? Dapat tayo mag-alala. O maaaring siguro kayo ay nagpapahangin o meron kayong gustong ilabas lamang na mahinaing sa buhay at bigla na lang po itong interview na to. Pero wala na sigurong masama kung magbigay po ng mabuting intensyon. Kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Hindi ko kailangan ipalandakan ng credentials ko para lang sabihin ito'y totoo. Kasi po tao po eh. Kasi kahit anong mangyari, tao pa rin ang mahagilap natin at ang mundo na to ay pinagkakatiwala sa atin ng mga tao. Kaya ang Diyos na naglagay dito kung bakit kailangan ipahalagaan ng buhay. At dapat po tayo mag-alala. At ang Panginoon po, hindi po yung nagsisinungaling. Meron po talagang impyerno, parang ganun din po ang kulungan. Ang isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan na yan, kahit baliktarin niya, still, hindi mababuluktot ang katotohanan. Kasi kahit baliktarin mo po ang mundo, may kulong, may kulungan talaga. May kaliwa, may kanan. Tama po ba? May taas, may baba. Yun. Kasi hindi mo pwedeng sabihin maraming ganito-ganire. Kasi ibig sabihin nun, siya ay naninirahan na medyo ilusyon, hindi katotohanan. Pero ito yung totoo eh. Ito yung nangyayari. Kaya ang totoo, meron talagang impyerno, and then meron rin kulungan sa mga tao nakagawa ng kasalanan. At bagamat nakapag-alala talaga, eh syempre, ito kasi yung tanong. Kayo ba ay natatakot po sa kamatayan? Opo, kasi, hindi ako pa mamatay. Bata pa ako. Kaya pa ang understand. pangarap. Kayo po? Opo, kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pag namatay na tayo. Saan ba tayo mapupunta? Pag ba namatay na tayo, yung kaluluwa ba natin agad-agad kukunin or stay lang tayo dito? Like, walang specific answer kung ano ba talagang mangyayari after that. Paano kung sasabihin ko may sagot na po kaagad ang Bible nagsasabi? Sabi sa Biblia, pag po tayo namatay, agad-agad po tayong husgahan kaagad ng Panginoon sa mga nagawa nating kasalanan. Ibig sabihin lamang po, maaari ang katawan po natin ay nakahiga sa 6 feet under ng kabaong sa ilalim ng lupa, pero ang kaluluwa po natin ay na-judge na po kaagad ng Panginoon. Ibig sabihin, titingnan lahat ng pinaggagawa natin, hindi lang po mabuti, pati ang kasamaan. Of course, hindi ko po alam kung anong mga matitinding madidilim na mga ginawa niyong kasalanan kasi hindi po ako manghuhusga niyan, kundi ang Diyos po. Kaya nga, pag may nakita ang Diyos na mga masasamang ginawa natin, ang totoo, impyerno po talaga tayo. And to make it fair, kasama din po ako sa mga impyerno pupunta. Kasi bakit? Sabi sa Biblia, walang sinuman po mabuti kahit isa. Kung meron ka bang alagang aso o pusa, huwag mo sabihin silang good girl o good boy. Pag kinagat ka nila, hindi na sila mabuti. Kasi hindi nila naiintindihan. Hindi, ganun din. Kaya ang totoo, sino lang po mabuti? Ang Diyos. Kaya ang totoo talaga, lahat po talaga tayo ay guilty. Kaya ibig sabihin po, sa katanungan nyo po, sa impyerno talaga tayo pupunta. At bagamat nakapag-alala talaga, pero syempre, meron naman po yung solusyon. Hindi tayo hayaan ng Diyos na walang solution dyan. Parang matlang po yan. Kung kayo nahihirapan, bibigyan pa kayo ng solusyon. Tama po ba? Opo. Hindi kayo iahang yan. Kasi kung isang totoong guro, tutulungan pa rin kayo kahit yan ay naiinis na yan. Kasi ibig sabihin, may solution pa rin kahit sa math. Ganyan din po ang buhay. Ngayon, pwede po magbago po ito kung narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Kaya narinig nyo na? Ano po sa Tagalog nun? Any idea? Mercy. Hindi kasi naririnig ko lang mercy. Tulong po. Yun, awa. O yun, tama, awa.
Tanong ko lamang, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ganito lang yan. Pag sabi po natin mercy or awa, ito po ay ang paghingi ng tulong sa Panginoon na inamin natin na tayo po ay makasalanan. Inamin natin na tayo po ay may nagawang kasalanan at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin lang po, kung meron po tayong kahinaan sa buhay, wala pong masama kung aminin natin yan sa Panginoon. Dahil ang Diyos, bukas po ang kanyang palad, ang kanyang tenga sa mga taong nananalangin o humingi ng tulong sa kanya ng totoo. Yung hindi pagkukunwari. Kasi para mangyari po ang awa. At pag nangyari po yun, ito po ang magbabago sa ating lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nagpapako sa krus. Dito, yung malami po siyang pinagdaanan na kahit alam niyong masasaktan siya para sa atin. Namatay siya para sa atin. He died for us to erase our sins. Kayo po. Idadagdag pa kayo doon? Wala na po, ayun. So yun nga. Tayo pong lating makasalanan di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwis niya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Yun nga lang, si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kaya alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ay kanyang buhay. Pinahirapan siya, tinorture, at siya ay pinako sa krus, hanggang sa doon na siya ay namatay. At siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po guilty, pwede po siyang palayain kung may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Hindi po. Ha? Hindi pa narinig ang piyansa? Yan yung pagbabayad ng danyos kapag ikaw ay makakalaya sa kulungan. Parang kunwari, bawal magtapon ng basura, nahuli ka. Para ikaw ay makalaya, magbabayad ka ng multa. So, ganun po ang danyos. So, yan yung pagpapiyansa. At yan din po ang ginawa ni Jesus, ang kanyang pong buhay at ang dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa libutan. Dahil po, para po tayo maligtas mula sa pagkahulog sa kasalanan, wala po yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa regalo lamang ng Diyos o biyaya. At may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Nababasa po, pero hindi ko maintindihan. Nababasa kayo? May idea po kayo doon? Wala po. Wala. Hindi nyo pa narinig yan sa school? Hindi. Nakikinig ba kayo sa mga teachers nyo? Opo! Kapag nasa mood. Opo. Ano na, wag na sa mga yari tayo dyan. Sabi mo nga, binibiro ka lang kayo kasi feeling ko hindi nyo pa narinig yan. Dahil sa sobrang dami ng English vocabulary, imposible naman na lahat yan ay mababanggit. So, pag sabi mo ating repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Pag kayo ba ay nagkalagnat, makapunta kaya kayo dito sa Sampaloc Lake? Hindi po. Siyempre, hindi nyo ma-enjoy yan. Hindi kayo makakapaglabas ng mga stress kasi may sakit tayo, kunwari. So, pag po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran naman nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yon, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabibis sa tanong lamang. Tanong ko lamang, nagsasabi kaya ako ba ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Mukha mo kasing expert na kayo eh. Opo, kasi yung mga nabanggit niyo pa about Bible, I've heard this from someone before na nag-interview dun sa akin for school purpose. Pero tanong ko lamang, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Hindi ko ito makakalimutan, kuya. Pero tanong ko lamang, kayo ba yung nagbabasa ng Bible araw-araw? Ano po? Pero pag may free time po. Paggabi. Okay. Pero meron kayong Bible sa bahay? Opo. Ganito lamang yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo?
Nagdadasal po. O, syempre, tama naman yan. Pero totoo, kakain pa kayo, araw-araw naman talaga. Di ba? So, sana ganyan din po sa Bible. Kasi kung hindi kayo kakain, magkakasakit talaga tayo. Ganyan din po. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw dahil parang yan yung love letter ng Panginoon mula sa atin. Kaya po tayo nandito sa mundo nito ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo nito. Dahil ang masamang balita, lahat po tayo yung masama, lahat po tayo makasalanan, walang mabuting tao. Kahit po yung sanggol na ipinapanganak pa lamang sa mundo na ito, hindi na siya mabuting tao. Kasi bakit? Yung sumpa ng kasalanan ay kasama na hanggang sa mga susunod na panahon. Dahil nga sa hindi pagkasunod ni na Adam at Eve. Kaya yun yung dahilan kung lahat po tayo ay makasalanan. Pero ang good news naman po, lahat naman, may mga tao pong maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Ibig sabihin, kung isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Yesus lamang, yan yung repentance and faith, tsak maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon at hindi dahil siya mabuting tao. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Saya ka. Wala na kayo, wala na. Opo. So wala na yung katanungan. Ako po ay babati po ng advance Merry Christmas. In advance, Happy New Year. God bless po sa inyo. At Thank you mag-ingat po. po kayo. Thank you po. Thank you po.